Isa pong magandang umaga sa inyong lahat. Muli, tayo magpupuri, aawit sa Panginoon. Tayo manalangin. Panginoon, tuloy po kami lumalapit sa iyo, O Diyos. Nagpapakumbaba, Panginoon. Lord, una sa lahat, magandang umaga po sa inyo, Panginoon. Salamat po sa buhay na pinagkaloob mo. Tunay, Panginoon, ang buhay na ito ay pagpapala para sa amin. O Diyos, iniimbitahan ka namin ngayong araw. Lord, samahan mo kami. O Diyos, dalangin ko po, Panginoon, na maging mabangong sa iyong harapan ang mga awit, Panginoon, na ihahandog po namin sa iyo. O Banal na Espiritu, sumama. Banal na Espiritu, samahan mo kami. We welcome you, Holy Spirit. Hallelujah. We welcome you, Jesus. Oh God. Hallelujah. Let's feel the presence of God. Let's worship the Lord. Banal na Espiritu, lukubin mo sa iyong kapangyarihan, puspusin mo. Banal na Espiritu, minamahal kita. Kaluluwa'y uuhaw sa'yo. Banal na Espiritu, banal na Espiritu, lukubin mo sa iyong kapangyarihan, puspusin mo. Banal na Espiritu, minamahal kita. Kaluluwa'y nanguhaw sa'yo. Sabay-sabay po natin sabihin. Nagpapakumbaba, buhay ko'y pangunahan mo. At sa paglapit ko, ako'y kasihan mo. Walang makapapantay sa kapangyarihan mo. Taglay, purihin ka, Diyos magpakailanman. Minsan pa, nagpapakumbaba, buhay ko'y pangunahan mo. At sa paglapit ko, kami kasihan mo. Walang makapapantay sa kapangyarihan mo. Taglay, purihin ka, Diyos magpakailanman. O Diyos, purihin ka. Hallelujah. Banal na Espiritu, lukubin mo sa iyong kapangyarihan, puspusin mo. Banal na Espiritu, minamahal kita. Kaluluwa'y nauuhaw sa'yo. Papakumbaba, nagpapakumbaba, ay ko'y pangunahan mo. At sa paglapit ko, ako'y kasihan mo. Walang makapapantay sa kapangyarihan mo. Taglay, purihin ka, Diyos magpakailanman. Oh, nagpapakumbaba,
magpakailanman. Purihin ka, Diyos magpakailanman. Sa Diyos ang kapurihan at karahan. Hallelujah. Magandang umaga mga kapatid. Tayo po ay nasa ika-4 na linggo ng Agosto sa online live stream po ng ating Worship Assembly dito po sa Word for the World Christian Fellowship, Muntinlupa. Tayo po ay patuloy na magpuri sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbabasa ng ating banal na Biblia. Sige po, buksan po natin ang ating Biblia sa Awit 91, talata 9 and 10. Sige po mga kapatid, Awit 91:9. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawan tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ikay mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Kaya mga kapatid, tayo po ay dapat magtiwala talaga sa Panginoon. Sige po, magdasal tayo para sa ating Panginoon. Lord, kayo po ang aming Diyos na sinasamba, dinadakil at pinasasalamatan sa lahat ng ito. Kayo po ang aming Diyos na nagbibigay sa amin ng kalakasan ng katawan, ng joy and happiness sa aming mga puso. Sa pagsamba po sa iyo, alam po namin na kayo ay para-parating nasa aming tahanan, sa lahat ng aking mga kapatiran, sa aming kalakasan. Kayo po nagbibigay nito, kayo po nagpo-cure sa lahat ng aming mga karamdaman. Kayo po ang aming Diyos na tagapagligtas at nagbibigay sa amin ng mga graces and blessings na nanggagaling sa inyo, Lord God. Lord, patnubayan mo po kami sa pag-attend nitong aming homily na to, Lord Jesus Christ, nitong online service namin na ito, Lord God. Kayo po, Diyos, ang manahan sa pakikinig namin ng iyong banal na salita, Lord God. Lord, salamat po sa lahat ng pag-iingat na ginagawa niyo sa amin. Salamat po, Lord, sa pagbabalot na iyong banal na dugo sa amin lahat, Lord God. Kayo po, Lord, ang aming Diyos na sasambahin, dadakilay, pasasalamatan sa lahat ng mga graces and blessings na tinatanggap namin, Lord God. Lord, salamat po sa kalakasan na ibinibigay niyo sa amin. Salamat po, Lord, sa pagbabalot ng iyong banal na dugo. Salamat po, Lord, sa pagbibigay ng lahat ng aming mga pangangailangan at sa lahat ng aming mga kapatiran na hindi pa po pakinig o nakakabukas nitong aming online service. Patnubayan mo po sila na malaman nila na may online service po kami, Lord God. Lord, kayo po, Lord, ang Diyos namin. Kayo po ang aming Diyos na sasambahin, dadakilait, pasasalamatan sa lahat ng ito. Maraming salamat po, Lord, sa mga graces na ibinibigay niyo sa amin at patuloy mo po kaming ingatan ngayong linggong ito, Lord God. Thank you, Lord. We bring you back all the praises and glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah! Magandang umaga sa ating lahat. Sa mga kapatid po namin na sa kanilang tahanan ngayon, pinagpalang araw po sa inyo. Samahan niyo po kami umawit sa Diyos. Sa ating buhay na Diyos, magpakailanman. Hallelujah. Jesus, thank you, Lord. We praise you, God. We worship you. We honor you. Oh God, hallelujah. Nang ibang nagmahal sa akin ang tulad mo, pag-ibig mo'y wagas at di nagbabago. Pinatunayan mo ito sa krus ng Kalbaryo. Ligtasan sa'yo ay natamo, dahil sa iyong tanging pagmamahal, kami ay natubos sa kasalanan. Sasambahin kita at pupurihin ka bilang ganda ng
tagapangin na banal mong pangalan ay aking inaasahan. Panginoon aming Diyos, aming Diyos, iaalay ang buhay mo't lahat. Dahil sa iyong tanging pagmamahal, ako ay natubos sa kasalanan. Sasambahin kita at pupurihin ka bilang ganda ng aking pagmamahal. Ikaw ang hari, ikaw ang hari at tagapanginoon. Banal mong pangalan aking inaasahan. Panginoon, aming Diyos, iaalay ang buhay mo't lakas. Ikaw ang hari, ikaw ang pangalan ay aking inaasahan. Panginoong aming Diyos, iaalay buhay mo't lahat. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na sa iyong sumba. Wala nang ibang nanaiba, salamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na sa iyong sumba. Wala nang ibang nanaiba, salamatan ka. Buhay ko na, buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa iyong sumba. Wala nang ibang nanaiba, salamatan ka. Salamat, salamat sa pag-ibig mo. Walang mahal sa katulad mo. Salamat, salamat sa pag-ibig mo. Ako magsasaya sa piling mo. Wait lang pa, salamat Panginoon. Salamat, salamat Jesus sa pag-ibig mo. Walang ibang mahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat Jesus sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Lahat Diyos, kami magpupuri sa'yo. Lahat Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat Diyos, papuri at pasasalamat sa kilala. Lahat Diyos, lahat ang pupuri sa'yo. Lahat Diyos, kami sumasamba
nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagmumula. Itaas ang ngalan niya at naglilika. Napakabuti niya, napakabuti niya, napakabuti niya. Sa iyo, mataas ang buhay ka ng ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Patuloy natin papurihan ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Lord, patuloy ka kaming umaawit, lumalapit sa iyo, Panginoon. Lord, dalangin ko na, Lord, makarating kaming lahat sa trono mo, Panginoon. Na kahit, Lord, nasa kanya-kanya kaming tahanan ngayon, Panginoon, I pray, O God, na maranasan ka ng bawat isa. Lord, I pray, O Diyos, na, Lord, makita ka, Panginoon nila, magningning, O Diyos, ang presensya mo, Panginoon. And Lord, Holy Spirit, patuloy na kumilos ka sa amin. I pray, O God, that this song will minister to your people. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniikaan, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniika, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga mapurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniikaan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan na walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Minsan pa muli natin gamitin ang puso ko, ang Panginoon.
Patuloy, O Diyos, namin binibigay, O Diyos, ang puso namin sa iyo. Lord, patuloy ka, O Diyos, na manirahan, Panginoon, maging sentro, Panginoon, ng aming buhay, O God. Dahil, Lord, kulang kami kung wala ka. O Diyos, wala kami, Panginoon, kung wala ka, Panginoon. Kung kaya't, O Diyos, patuloy, O God, na gawin mong banal na tahanan ng aming buhay, O God. O hallelujah, loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan na wala hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo. Hallelujah. Banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng wala hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoon Jesus, maghari ka, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa tahanan mo ikaw ay sambahin. Kaluluwa'y nauuhaw sa'yo, O Diyos. Makapiling kay aking inaasam. Kung sarap sa piling mo. Sa tahanan mo ikaw, sa tahanan mo ikaw ay sambahin. Kaluluwa'y nauuhaw sa'yo, O Diyos. Ang makapiling at aking inaasam. O kay sarap sa piling mo. Hallelujah, we worship you. Panginoong Jesus,
maghari ka sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. To God be all the glory. Amen. Tayo po yung manalangin, tayo po yung muko at manalangin sa Panginoon. Aming Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo at patuloy ka naming pinupuri at niluluwalhati namin ang iyong banal na pangalan. Kalaki po nito ang aming paghingi ng tawad sa aming mga pagkukulang, mga pagkakamali, mga pagkakasala o Diyos, mga bagay na aming naisip, na salita, na gawa, na ikilos na hindi po nagbigay ng kaluguran sa iyo. Ang lahat ng ito ay aming sinusulit sa umagang ito at humingin kami na iyong habag na iyong pagpapatawad sa aming Panginoon. Salamat po o Diyos sa mga araw na nagdaan, sa bawat saglit ng buhay na iyong mga anak, Panginoon, ay iyong pag-iingat, patnubay at pagbabantay at pagpapala ay tunay nga po nakamit ng bawat isa, Panginoon. At Lord, sa mga sandaling ito, sa aming pong patuloy na pagdulog sa iyo, inilalapit ko po ang bawat pamilya ng iyong iglesia, Panginoon, ang bawat ama ng tahanan, ang bawat ina ng tahanan. At ganoon din po ang kanilang mga anak, Panginoon, maging kanilang mga hanap buhay, Panginoon. O Diyos, ang iyong walang hanggang patnubay at gabay ay makamit po nila sa bawat isa sa buong linggong darating na ito, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, sa iba yung lakas at sigla at patuloy na, Lord, pagdudulot mo, Ama, ng lahat po ng mga pangangailangan din po na aking mga kapatid. Maraming salamat din po, O Diyos, sa aking mga kapatid na patuloy po ang kanilang, Lord, pagkilos, O Diyos, at pag-extend, Ama, ng kanila pong, Lord, patuloy na pagpapala sa iyo. Lalo higit sa lahat, Panginoon, sa iyo pong iglesia, Panginoon. Maraming salamat po. At ang umagang ito, kami po'y nagagalak sapagkat muli kaming magpipiging sa iyong mga salita. At minsan po, Lord, ay patuloy mo kaming kalugdan ng iyong banal na Espiritu, igawad sa amin ang giya, at higit sa lahat, Panginoon, makamit namin, Lord, ang inaasahan mo po para sa aming buhay bilang anak mo at bilang mananampalataya sa mundong ito. Salamat po at binabalik po namin lahat sa iyong papuri at ang pagpapasalamat sa makapangyarihang pangalan po ni Jesus. A pleasant good morning to each and everyone. Isang mapagpalang araw po sa lahat sa umagang ito. At kumusta na po tayo? Kumusta na po ang ating pamilya, ang ating kabiyak, at ang ating mga anak? At kumusta na po ang ating pananampalataya sa Panginoon, ang ating paglakad espiritual? Sa umagang ito ay muli po tayong magpipiging sa salita ng Diyos. At ang ating pong pag-aaralan ngayon ay entitled this topic that we are about to discuss today, A Tasteless Salt Worth Nothing. Matutunghayan po natin ang salita ng Panginoon sa Matthew chapter 5, verse 13. At mangyaring samahan niyo po ako sa aking pagbasa sa mga talatang ito. Ito po ang sinasabi sa mga talata. Matthew chapter 5, verse 13. Kay asin sa sanlibutan, kung mawalan ng alat ang asin, paano pang mapapanatili ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. As a tasteless salt, worth nothing. Ito po ang ating pagtalakay sa umagang ito. Ulitin ko po, a tasteless salt, worth nothing. What would life be without salt? What would life be without salt? What role does salt play in our lives? As Christians, just like you and I, is salt according to the Lord Jesus Christ. So first and foremost, you and I as Christian is salt of the earth. What is the uses of salt? Ano nga bang gamit ng asin? First, it is used to stop decay.
Ginagamit ito sa pagkain upang tumagal at di masira ang pagkain. Ito po yung unang gamit ng asin. And the second is to use. The salt is used to give flavor. Ginagamit sa pagluluto upang magkalasang pagkain. Ito po yung pangalawang gamit ng asin. And the third is, it is used to improve flavor. So we use salt to improve flavor of our food. Ito po yung pangatlong paggamit ng asin. Now, if Christian is salt of the earth, what does it mean? If you and I is salt of the earth, what does it mean? What is the use? To stop decaying, to give flavor, and to improve flavor. What is the function of the salt? First, to stop decay. The whole world is decaying nowadays. The entire humanity is in spiritual decay. There are a lot of spiritual corruption, immorality, idolatry, decomposition. Naagnas na po ang larawan ng tao sa daigdig ngayon. Marami ngayong mga kabulukan, and to stop decay, the Christians are salt. As salt, therefore, should act, because decay leads to hell. Totoo nga po, ang daigdig natin ngayon ay napipinsala ng iba't ibang mga bagay na kung saan nagdadala sa impyerno. At kailangan po bilang mga Kristiyano, we need to act on it. Dapat po makita sa ating ng larawan, gaya ng ating pinag-aaralan ngayon, tayo po ay asin ng sanlibutan. So we need to stop decay. We need to act on it. And the second function of salt is to give flavor. The world is flavorless, walang kalasa-lasa ang buong mundo, walang kabuhay-buhay, walang kakulay-kulay ang buhay. Kaya ang entertainment po ay napakalaking industriya kung ating pong titingnan. Kapag tayo nanonood ng entertainment sa TV, o kaya naman nakikinig ng entertainment sa radyo, talagang makita po natin ang mga tao ay tuwang-tuwa, nagagalak sila, ang saya-saya nila, at halos ito na yung pinagbubuhusan nila ng pansin at panahon kapag sila naupo na doon sa sala o saan man ito naroroon. And then they really acquired even yung mga ugali ng mga nag-entertain, hindi po ba? It really captivates the attention of people. And they really acquired yung mga ugali, as I mentioned a while ago. Kaya kung ano po yung ugali ng mga nag-entertain, ayun na rin po halos na naging ugali ng mga nanonood sa kanila. So in other words, talagang mabilis ang captivating spirit ng mga nag-entertain. Kaya pagkatapos po naman ng entertainment, ang nakakalungkot ay balik uli sa dati yung buhay. Nung mga nanonood nito. Kumbaga ay parang sandali lamang yung tinatawag na saya at balik uli sa dati ang kanilang buhay. Maraming empty space sa buhay ng tao. Ang role ng salt is to give flavor. Minsan, life is flavorless. At kadalasan nga ay flavorless ang buhay. What happened? The world is flavorless. The world needs Christian. They need you and I. Sometimes, if you will ask people, what is the life? What is the meaning of life to you? And they will answer, I really don't know. Naalala ko minsan si Michael Jackson, isang kilalang icon, pop, music, entertainer. Marami siyang narating sa kanyang buhay, tugadog ng tagumpay niya. Marami siyang best-selling album. At makita na natin yung mga video niya, iba't ibang concert niya, talagang mabentang-mabenta. At siya isang multi-millionaire icon, pop musical icon, si Michael Jackson. At minsan sa buhay niya, siya itinanong ng isang nag-interview. Sabi sa kanya, Sir, what is the meaning of life to you? Meaning to say, what is life all about to you? At si Michael Jackson ay natigilan kasi out of the blue ay tinanong siya ng ganon. At siya natahimik. And then, siya po'y sumagot. Ang sabi niya, I don't know. I really don't know what life is all about. So meaning to say, sa galagitan ng kanyang kasikatan, narating niya ang tugatog ng tagumpay. And then, he therefore conclude, for him, life is nothing. Sa kanya, walang halaga ang buhay. Kumbaga sa kanya, hindi niya nabigyang importansya kung ano yung buhay talaga. At makita po natin, tunay nga po na kapag wala tayong relasyon kay Kristo, well, ang buhay ay walang halaga. Ang buhay ay walang saysay. At makita po natin na yun lamang kaugnayan natin sa Panginoon ang siyang magkakaroon ng saysay ang ating buhay. Ang iba naman po, sasagutin ka, mga magulang, mga ama ng tahanan, ano nga bang buhay para sa iyo? Sasabihin nila, magtrabaho ako,
magampanan kong matustusan ang pangailangan ng pamilya ko. At di lamang iyon, kundi mapag-aral ko ang aking mga anak, makarating sila sa kolehiyo, sila ay magtapos sa kanilang kolehiyo. At ako naman ay makamit ko yung aking retirement benefits at mag-enjoy ako sa buhay, nakasakasama ang aking pamilya ay sapat na yon. That is life, what is all about for me. Well, totoo po yun. Maganda po yun. Sabi nga, you should enjoy the fruit of your labor. That is true. Pero kung tutusin, kung wala naman tayong relasyon sa Panginoon, ay parang wala ding saysay. Wala ding halaga ang buhay. At ganun din po sa mga mayayamang bansa, for them, time is a precious commodity. And very seldom people will give you their time. Laging sinasabi ng tao ay, I have no time. Parang ganun lagi. Hindi po ba? Mabuti pa nga sa Pilipinas, may time eh. Sa ibang bansa, walang time. Hindi mo sila pwedeng abalahin. Kapag ka naglalakad at magtatanong ka kung saan ho itong address na ito, ang totoo, hindi ka nila sasagutin. At sasabihin sa iyo, mind your own business. For them, time is money. For them, time is precious. Unlike here in the Philippines, kasi dito sa atin, magtanong ka, kahit sino mang tao na masalubong mo, bibigyan ka ng panahon para ituro sa iyo yung address na hindi mo alam. Yan po ay pagbibigay ng panahon. Now, what is the significance of Christian as salt in people's lives? Ulitin ko po, what is the significance of Christian as salt in people's lives? How can we function as salt? Ang asin, kapag nasa loob ng jar o garapon, ay walang silbi. Kailangan ilabas, ibudbud, doon sa mga karne o isda, para hindi nabubulok at para napapakinabangan. Ang gusto ko po mga kapatid, isipin po natin sa mga sandaling ito, ang ating sarili as salt of the earth. Does moral decay stop wherever you go? Ulitin ko po, does moral decay stop wherever you go? Kung hindi po tayo nagpapunction as salt of the earth. O baka naman baliktad po. Lalong lumalala ang pagkabulok kapag naroon tayo, sapagkat tayo ang pasimuno. Christians, you are salt of the earth. You are expected to be salt, to stop, to slow down moral decay wherever you are. Kaya dapat hindi po nagkukulong tayong mga Kristiyano. Hindi ka laging nasa garapon, ikaw ay asin ng sanlibutan. Saan ba kailangan ng asin? Kung saan mayroong nabubulok at kailangan ito. Tingnan po natin ang Panginoong Hesus nung narito siya sa lupa, sa kanyang ministry dito sa lupa. When he go to the parties and dine with all the sinners, ang sabi po sa kanya, nung iba nakakapansin sa kanya, ay ito. Tingnan niyo ang inyong guro. Diyos ba yan? Bakit siya nakikisalamuha sa mga makakasalanan? At ang sabi ng Panginoon in Luke chapter 19 verse 7, kung titignan ang Luke chapter 19 verse 7, and I would like to read this with you. Ang ganda po ng sinasabi dito, just to support our study this morning in Luke chapter 19, verse 7. Now it says here, lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, ang wika nila. Ang sabi ng Panginoon in chapter 19 verse 10, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Jesus said to them, I came to seek and to save the lost. Christians, you are salt of the earth. I want you to review your social contact with those people around you. Perhaps in your family, in your school, in your office, in your workplace, and in your community. Thus, moral decay stops because you are there. Are you evangelizing them through the Lord Jesus Christ? Are you bringing them the good news of salvation? Are you really salt of the earth? Tayo nga ba ay tunay na asin ng sanlibutan? Now, if you do this, you stop them from decaying. Another function of the salt is to improve flavor. Are you improving the people's lives around you? Kumusta po tayo? Tunay nga ba na nakikita ang buhay natin na naroon si Kristo sa mga tao na nasa paligid natin? Mayroon po ba makapagsasabi mula nang makilala ko ang taong ito, naging kaibigan ko, nag-improve ang buhay ko? Nawala ang question ko sa buhay, nagkaroon ako ng excitement about life, naging makulay
ang bawat araw sa aking buhay. Nagkaroon ako ng bunga ng Espiritu simula nang makilala ko ang taong ito. Ako'y naging mapagpasensya, mapagtiis, mapagmahal, napigilan ko ang galit sa aking sarili. Nakita ko ang kagandahan ng buhay. O baka naman, nung makilala ko ang Christian na ito, ang born-again Christian na ito, nako, inutangan ako, chinismis ako, lalong gumula ang buhay ko. Hindi ba parang hindi magandang tingnan iyon at sabihin? Are we salt of the earth, brothers and sisters? Are we improving the lives of people around us? We are salt of the earth. Tayo po'y asin ng sanlibutan. Let us review what kind of salt we are. Nakapaglalagay ba tayo ng lasa, yung taong walang kamalayan kay Kristo? Sa pamamagitan mo ba ay nakita niya ang tunay na kagandahan ng buhay? Brothers and sisters, we are to favor people's lives. We are to improve people's lives. Christian, you and I are salt of the earth. Kumusta po tayo? Remember, a tasteless salt worth nothing. Baka naman tayo ay salt na matabang. Salt na hindi nagpa-function. Kasi yung salt, ang kanyang kaalatan dapat ay matikman, dapat ay malasahan, at ito ay magamit. Kayo po ba isang matabang o maalat na asin? Kumusta po tayo? Na kinandoon kayo, kaya wala, pareho lang. Does your presence really makes a difference? Does your presence really makes a positive difference? Are we salty salt? Tayo ba'y tunay na asin ng sanlibutan? Marahil, kapatid, sa pagkakataong ito ay hindi nakita ang tunay na presence ng Lord sa iyong buhay sa mga nasa paligid mo. What I mean is that you are salt, but being a salt, you are still there at the jar na hindi nakikita, hindi lumalasa. Marahil sa pagkakataong ito ay sumunod ka sa panalangin ito. Hindi pa huli ang lahat upang magamit mo ang iyong buhay para sa Panginoon. Na kung saan ang presensya ng Lord ay makita sa iyo sa lahat ng tao na nasa iyong paligid. I would say na hindi pa huli ang panahon. Let us all bow our head before the Lord at marahil sumunod ka sa panalangin ito at isipin mo na nanalangin ay ikaw din. Let us pray to the Lord. Panginoon, kami ay lumalapit po sa iyo sa pagkakataong ito. Isang kapahayagan ng aming puso na aming kilalanin ang aming pagkukulang, ang aming pagkakamali. Tunay nga po, O Diyos, na sa aming buhay pananampalataya ay hindi namin nagamit ang buhay na ito upang maging asin ng sanlibutan. That's why, Lord, we come to you humbly. We ask, Lord, for your forgiveness to be upon us, O God. Dulutan niyo po, Ama, ng habag ang aking pong nagawang pagkakamali na dapat ako ay lumalasa, dapat ang buhay kong ito'y umaabot sa mga tao na kung saan ay walang relasyon sa iyo. Gawin niyo po, O Diyos, na sa pagkakataong ito'y bigyan mo ko ng lakas ng loob, bigyan mo ko ng kapangyarihan, O Diyos, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay magawa ko po yung mga bagay na kung saan, Panginoon, ay dapat ko pong gawin. Panginoon, I want to be a salt. I want to be, Lord, salt that will flavor those people around me. To improve the flavor, those people around me. And also, Lord, gamitin niyo po ako, O Diyos, upang nang sa gawin, Panginoon, ang nabubulok kong kapaligiran, ang nabubulok, O Diyos, na community, Ama, ay magkaroon, Ama, ng kaliwanagan para sa iyo. Use me, Lord, as a living salt for them. Panginoon, salamat po at binigyan mo ko ng pagkakataon muli upang ako'y magamit sa aking lipunan na kinabibilangan. At marahil, kapatid, kung ikaw ay sumabay sa panalangin ito, ako'y nakatitiyak na ang patuloy na kalakasan at giya ng banal na Espiritu ay sumasayo. Gamit mo ang iyong buhay bilang asin ng sanlibutan. Hindi pa huli ang lahat. Tulad ng isang agila tayo ay lilipad. Di mapapagod ating napakpa. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nanghihina. Noong panahon, di na uso ang mag-backslide.
Ito ang panahon upang magbalik loob sa Kanya. Sama-sama na magapoy tinanan niya. Gawa ng Diablo ay tutubukin niya. Halika na! Halika na! Mayo na! Ihahaya tagumpay niya. Halika na! Mayo na! Siya'y kagalakan sa presensya. Noong panahon, kinauso ang mag-backslide. Ito ang panahon upang magbalik loob sa Kanya. Sama-sama na magapoy sa ngalan niya. Ang gawa ng Diablo ay tutubukin niya. Come on! Halika na, umayo na, ipahayag ang tagumpay niya. Halika na, umayo na, magbigay kagalakan sa presensya niya. Halika na! Halika na! Pahayag ang tagumpay niya. Halika na, umayo na, magbigay kagalakan, magbigay kagalakan, magbigay kagalakan sa presensya niya. Muli, ang masaganang pagpapala ng ating Diyos ay sumaating lahat mula sa ating dakilang Ama, sa Anak, sa Santong Espiritu. At patuloy po tayong humayo at taglay natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Ngayon po hanggang sa muli niyang pagbabalik. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw na ito.